Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, ay huwag nating kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Ang Dallas Mavericks owner na si Mark Cuban ay kasalukuyan niyang napagtanungan mga kaibigan kung sino nga ba ang mananalo sa isang hypothetical one-on-one game, si Dirk Nowitzki nga ba or si Luka Doncic. Itong si Mark Cuban ay pinili ang kanyang first love na si Dirk Nowitzki bilang isang potential winner sa Mavs Superstar Showdown kung sakaling ang dalawa mga kaibigan ay magharap mula sa kanilang kapanahunan. Via 10 questions kasama sa Kyle Brandt podcast, sinabi nitong ni Mark Cuban na si Dirk Nowitzki ang mananalo dahil hindi nga raw ito nagmimintis. Si Dirk nga raw ay hindi kayang pigilan itong si Luka at itong si Luka ay hindi kayang pigilan itong si Nowitzki. Ngunit kung pagbabasehan nga raw mga kaibigan, itong si Dirk Nowitzki mula sa kanyang unang 4 na taon kasama ang Mavericks, siya nga raw ay mas mahusay na shooter. Itong si Luka Doncic ay hindi napagtanungan patungkol sa usaping ito. Ngunit tila narinig niya ang take nitong ni Mark Cuban na kung saan pinatunayan nga niya ito sa Mavs teammate mula sa kanilang practice. Panoorin mga kaibigan ang mga magic bucket after bucket ng iilang beses sa one-on-one matchups. Hindi naman sa hindi nirerespeto ang great na si Dirk Nowitzki. Ngunit ang katotohanan mga kaibigan, mahirap mamili sa pagitan ni Luka Doncic habang siya ay papasok mula sa kanyang pang-4 na season sa NBA. Dahil ang Mavs Superstar mga kaibigan ay mayroon ng 2 All-Star appearances at All-NBA First Team selection mula sa kanyang sinturon. Habang si Dirk Nowitzki naman ay sa pang-4 na season pa nga niya nakuha ang All-Star Team selection. Marahil ang sukat nitong ni Dirk Nowitzki at ang kanyang post-up ability ay ang pagkakaroon ng kahirapan para kay Luka na depensahan ito sa one-on-one. Ngunit matapos ang lahat, itong si Mark Cuban at ang buong Dallas Mavericks ay ang tunay na panalo dahil nakuha nga nila ang dalawang players na ito. Sa kabilang banda naman, ang Golden State Warriors star na si Stephen Curry ay naipanalo nga niya ang kanyang pangalawang NBA scoring title noong huling season at sa edad na 33 years old. Tila nalimutan ng lahat mga kaibigan na dumaan muna ito sa maraming pagsubok at mga injuries bago pa man niya naabot ang kanyang kinatatayuan ngayon. Patungo sa panibagong campaign, ito ay mataas na tinanaw mga kaibigan na pwede nga niyang ma-retain ang crown. Ngunit mas napaaga pa nga dahil ganap na nga niyang naipanalo ang titulong ito kumpara sa mga malalaking pangalan ngayon sa NBA na tulad na lamang ni LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard na siyang mga iilang players na pinangalanan. Dahil ayon sa isang kasalukuyang poll na isinasagawa ng technology firm Morning Consult, itong si Stephen Curry ay ibinunyag na siya ang most liked NBA player mula sa mga fans na kung saan nakakuha nga ito ng 57%. Ang 57% mga kaibigan ay na-identified mula sa mga NBA fans na siyang inaasahang papangunahan ang Golden State para makuha ang titulo sa season ito. Medyo naging sorpresa rin mga kaibigan dahil sumunod nga itong si Kevin Durant na nakakuha ng 49%, isang puntos ang lamang mula kay LeBron James
na siyang widely considered bilang isa sa most popular NBA player today sa tabi nitong ni Stephen Curry. Itong si KD mula sa kabilang banda mga kaibigan ay nagkaroon ng testy relationship mula sa mga fans. Maging pinapatulan nga niya ito sa social media. At pasok rin sa top 5 mga kaibigan ay sina Anthony Davis at Giannis Antetokounmpo na mayroong 39 at 37% respectively. Patunay lamang na itong si Stephen Curry ay napanatili ang kanyang imahe mula nang pumasok ito sa NBA, na kung saan ay umani nga ito ng napakaraming fans, lalong-lalo na mula sa mga batang henerasyon. Siya mga kaibigan ay kailanman hindi naging sangkot sa mga malalaking controversies. Ang kanyang electric style of play ay nakakaakit rin na siyang maraming mga fans, lalong-lalo na sa mga kabataan na kinokopya nga ito. Speaking of Golden State, sa papalapit na campaign mga kaibigan, ang Golden State Warriors ay patuloy pa ring binago ang kanilang roster. Isa sa napakalaking bagong desisyon na nagawa ng management ay labag sa kalooban nitong ni Stephen Curry at Draymond Green. Noong huling September, ang Warriors mga kaibigan ay napag-sign nga nila ang 30-year-old na si Avery Bradley para sa isang non-guaranteed contract bilang naging 15 at final member ng team. Gayunpaman, hindi nga nagtagal ang kanyang pananatili kasama ang Dubs, na kung saan ay nagdesisyon nga silang i-waive ito. Kabilang na nga rin dito ang tatlong iba pang players. At sa kinatayuan, ang Warriors last spot ay muling naging bukas mga kaibigan. At habang nakikitang naging intriga ang patungkol sa pagkat kay Bradley, mas nilinaw pa nga ito mga kaibigan ng The Athletic na si Marcus Thompson II, na kung saan inireport nga niyang itong si Curry at Draymond Green ay hindi pabor sa ginawa ng Warriors, na ayon pa nga sa kanya, ang dalawang players na ito ay kabilang sa grupo na siyang nagkaroon ng strong advocates para panatilihin itong si Avery Bradley. Ang magiging 31-year-old ay papasok na sa kanyang 12th season, ngunit hindi nga ito nagkaroon ng impactful preseason run kasama ang Warriors. Ngunit ayon kina Stephen Curry at Draymond Green, hindi na dapat mag-alala mula sa kanyang naging performance sa preseason dahil napatunayan na nga raw niya ito sa mahabang panahon nitong mga nakaraang season sa NBA. Sa halip ay tinanaw pa nga nila itong si Bradley bilang isang player na mayroong credibility na siyang makakatulong sa pag-asang makuha ng Warriors ang tagumpay. Noong huling buwan mga kaibigan, ang Warriors coach na si Steve Kerr ay ibinunyag nga niya na siya ay hindi pa nga sigurado patungkol sa kung ano ang gagawin mula sa kanilang 15 roster spot. Ayon pa nga kay Steve Kerr, pwede nga nilang gamitin ito or hindi. Ngunit sa pagkakataong ito mga kaibigan, ito nga raw ang kanilang naging desisyon sa training camp. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Tama lang ba ang pag-wave ng Golden State dito kay Avery Bradley? They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight